So, eto po ang matinding balita ngayon mga sangkay. Mga kapwa po Muslim, kapwa Islam mga sangkay, inaatake, nilulusob na rin po ngayon nitong Iran. Ano nga ba ang nangyayari na sa ating mundo at sa digmaan na ito? Alright guys, ito pag-usapan po natin ngayon mga sangkay, ito mga nagaganap sa ating mundo. At alam nyo, totoo talaga yung kung ano man ang nakasulat sa Biblia patungkol po sa mga huling panahon. No, as we witness mga sangkay, itong mga prophetic events ngayon na nagaganap, especially itong involvement ngayon ng Iran. Dahil kung babasahin po natin ang Biblia, ang Iran po o Persia na nakasulat sa Bible, may malaking bahagi pagdating po sa end time prophecy. Especially dyan po sa digmaan sa Middle East. Kaya nga, every time na mayroon pong gulo dyan, mga sangkay, ang lagi po natin tinitingnan sa Middle East ay ang Israel. Sino ang kalaban ng Israel? At ngayon na Iran po yung kalaban nila. Tinitingnan po natin yung kung saan dadalhin itong digmaan na ito. Kasi malaki ang posibilidad mga sangkay na magkaroon po muna ng peace pansamantala. Itong nagaganap ngayong war dyan sa Middle East. At mangyayari yan kapag lumabas na po si Antikristo. Ngayon mga sangkay, ito po ang nangyayari. Itong Iran, kapwa po nila Muslim ang nilulusob na ngayon. So kung noon mga sangkay, ang kalaban lamang po nila, mga Kristiyano, ngayon hindi na. Kahit kapwa nila Muslim, sa Middle East, kinukontra na po nila. At ngayon mga sangkay, ang pinakabago, inatake po itong Qatar, yung oil facility ng Qatar. Isa sa malaking oil facility po yun ng Qatar. Nilusob po ng pinasabog ng Iran. So ngayon, mga sangkay, napupuno na po yung mga kapwa nila Muslim. Kasi sa Middle East, lahat ng mga Muslim country or mga Islam na may na relihiyon, mga sangkay, na pinaghihinalaan nitong Iran, nakakampi ng Amerika, inaatake nila. Buti nga mga sangkay ang Saudi Arabia, nakahanda kasi kasama pala sila sa nilusob ng Iran. Nito lang. At ang masaklap itong Qatar dahil tinamaan po yung oil facility nila. Kaya itong nangyayari ngayon mga sangkay, patuloy po itong magpapalala sa sitwasyon pagdating po sa ekonomiya. Ngayon, eto tingnan po natin itong matinding nangyayari. Kasi itong leader ng Saudi Arabia, nagsalita na po. Nagbabala daw po ito, at ayon po dito, it may take military action against Iran after being targeted by Iranian missiles, saying trust between the two countries is now broken. Magkatapat lang po ito mga sangkay. Pag tinignan po natin ang mapa, ito po, papakita ko po sa inyo yung mapa. Ito po yung dalawang bansa na ito, Iran, Saudi Arabia. Parehas po malalaki yan mga sangkay. Ito yung Saudi Arabia, ito yung Iran. Ngayon mga sangkay, itong Saudi Arabia napupuno na po sa ginagawa ngayon ng Iran. At biruin yung mga sangkay yung kanilang ginawa. Inatake ba naman yung oil facility ng Saudi? Ang buti na lang mga sangkay nasa lag ng Saudi Arabia. So lumalala po ngayon ang tensyon. At ito nga po yung bagong balita tungkol dyan mga sangkay. Sa kabila ng banta, sumumpa ang Iranian military spokesperson. Nagaganti sila sa mga responsable sa pag-atake sa kanilang energy infrastructure. Tinarget din ng Iran ang Riyadh, Saudi Arabia. Pero sinalag ng air defense systems ng Saudi ang 4 na ballistic missiles ng Iran. This pressure Kapwa Muslim, kapwa Islam, tinarget nila mga sangkay. Ganyan po kasama ang Iranian regime. Kung kahit inaayawan po ito ng mga kapwa nila Persian or Iranian, ayaw na po nila sa kanilang gobyerno mga sangkay. will backfire. So magbabackfire daw itong ginawa ng Iran. Will backfire politically, will backfire, I believe, morally, and certainly
as we have stated quite clearly, we have reserved the right to take military actions if deemed necessary. Sa ngayon, mas pinipili pa rin daw ng Saudi Arabia ang diplomasya. Pero If Iran doesn't stop immediately, Kung ang Iran daw po ay hindi hihinto, I think there will be almost nothing that can re-establish that trust. Nagbabadya na namang tumaas pa ang presyo ng langis sa world market matapos ang mga panibagong pag-atake sa oil at energy facilities sa Middle East. Posible ring lumala pa ang krisis dahil tila napupuno na ang Saudi Arabia sa Iran. Ang detalye sa agenda report ni Laika Cuevas. We have reserved the right to take military actions if deemed necessary. And if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision. Yan ang babala ng Saudi Arabia. nako, Matapos targetin ng Iranian missiles ang Riyadh, may lugar pa rin naman daw sa diplomasya. Pero nawawalan na raw ng tiwala ang Saudi sa Tehran. nako po. Ayan na, mga sangkay. Kapwa nila Muslim yan eh. Bakit nila inaatake? Samantalang itong Saudi Arabia, wala pong ginagawa sa kanila. Kahit po yung Qatar. Wala pong ginagawa yung Qatar sa Iran. Pero bakit nila nilulusob? Ang kalaban po nila, guys, ang kalaban po nila, Amerika at Israel. Yun po. Pero itong mga taong to, itong mga Iranian officials, inaatake yung kapwa Muslim. Kaya yung Saudi Arabia nagbabala na. At isa po ito sa malakas pagdating po sa sandatahan sa Middle East. And I think that's the clearest signal of how Iran feels about diplomacy. It doesn't believe in talking to its neighbors. It tries to pressure its neighbors. And what I can say categorically, that's not going to work. Galit din ang Qatar matapos atakihin ng Iran ang Ras Laffan Industrial City, Grabe. isang vital energy facility sa Gulf region. Kapwa rin po, Muslim, mga sangkay. Qatar, inatake nila. Pinalalayas na nito ang security and military attaché ng Iranian embassy. Ayon sa Tehran, ganti ang mga pag-atake sa Israeli strike sa South Pars gas field. Kita nyo mga sangkay, ang umatake sa kanila Israel at Amerika. Pero bakit ang pinupuntirya nila, mga kapwa Muslim? Nakikita nyo mga sangkay. So ganito pa kagulo ngayon sa Middle East. Hugas kamay si US President Donald Trump sa aksyon ng Israel. Okay. So alam nyo, ito lang ang patunay mga sangkay that we are living in the last days. Ito po ay bantayan po natin mga sangkay. Tandaan po natin, hindi po nagsisinungaling ang banal na aklat. Lahat ng nakasulat po dito ay totoo. Patungkol po sa mga huling araw. At malaki po ang magiging role nitong Israel at itong Persia or Iran, mga sangkay, pagdating po sa Bible prophecy or end time prophecy. At ano malay natin, baka mamaya biglang na lamang pong lumitaw itong Antikristo at biglang pagbatiin yung Israel at Iran at magkaroon po ng peace treaty. Kapag nangyari yan mga sangkay, automatic, officially, ang tribulation nakasulat sa Bible na 7 years, mga sangkay, officially nag-umpisa na. Kung may lalabas po na isang kilalang tao na bigla pong pagbabatiin itong Israel at mga bansa na nakapaligid na galit sa Israel. So ito po ay malinaw ngayon na nangyayari mga sangkay na itong Iran, inaatake nila kahit kapwa po nila Muslim. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.